Gikasal mi ni Ryan atong Enero 31, 2006. Si Ryan ay tricycle driver po siya. Ako po ay nagtitinda po sa maliit naming tindahan. Kuwang rajud si kaadyo sa among mga panginhanon sa adlaw-adlaw. Pero dahil Iglesia ni Cristo kami, ampo lang jud pagsalig sa Dios permi akong gibuhat. Kanunay nagpanata ko nga mong ginhawa og gamay ang among kahimtang. Sa Limasaw Island, arang kaladyo kaadyo padong sa Minlan, padong sa Kapilya. Kung kaya lumipat po kami ni Karayan. Dito sa San Francisco mi nagpuyo. Lipay kaadyo ko kay dito sa San Francisco dool sa Kapilya. Dito ratanan dool na to ang mga problema ug suliran nga moabot sa atong kinabuhi. Unsa man ang kalisod, basta padadyon lamang sa pagsalig ug pagampo kanunay sa atong Panginoong Dios. Nagsumikap mi ni Karayan. Nagsugod mi og negosyo ni Karayan, nagbuhi mi og baboy hangtod nga nangihaw. Padadyon ang among pag-ihaw hangtod nga ning lago. Sa awa ng Ama, tuloy-tuloy po yung kaunting kita namin sa araw-araw. Na itaguyod po namin yung mga pangangailangan po namin. Dito na mo na realize ni Karayan nga mas gaan ang among pagpanginabuhi sa among pag-ihaw. Ina-orderan po kami ng karne na marami, tapos samahan daw po ng dugo. Sabi ko kay Karayan, di bali na lang walang kukuha sa atin na karne, basta yung dugo hindi talaga pwedeng ibigay natin sa mga tao kasi klaro jud nato ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi na pwedeng kainin ang dugo. Pinanindigan po talaga namin yun, tuloy-tuloy lang sa kabila ng lahat at pinagtatawanan kami. Sa awa ng Ama, tuloy-tuloy po yung kaunting kita namin sa araw-araw. Na itaguyod po namin yung mga pangangailangan po namin. Sa umabot na ang punto na okay na po yung panghanap buhay doon, naisipan ko talaga na dapat tatanggap ako ng tungkulin. Lalo ko pang ilalapit ang sarili ko sa pagtanggap ng tungkulin bilang diakonisa. Sa awa ng Diyos, gitugot ni Diya nga mahimo kong diakonisa. Nindot jud ang nakay katungdanan nga dawaton. Si Karayan po ay tumutupad po bilang diakono po. Bisan unsa man kalisod ang pangadlaw-adlaw, naa kanunay ang Dios nagagiya para dili ka mahutdad sa imong panginahanglan sa matag adlaw. Napunta po kami dito sa Limasawa. Ang layunin ko po sa pagbalik, akayin ko po ang mga magulang at kapatid ko na makapakinig po sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Na-excite din po ako na punta kami sa Limasawa kasi may simbahan ng bago ng Iglesia ni Cristo. Sa diri namin sa Limasawa, uban mig puyo sa hong igsuon. Siya nag-inspired na ho nga ija kong tabangan nga agi mi diri og pwesto para makatugod mi og bahay. Nalipay ko pag-adyo sa dihang nakita na ho nga makahuman ng among bahay tungod kay maka-start na pud mig unsaon namong pagsugod ug pagpanginabuhi diri nga sama sa San Francisco nga among gibidyaan. Masaya po kami ni Ryan na naranasan na namin na medyo malaki-laki na po yung bahay namin kaysa dati. Wala lang gyud namo damhang nga sa usa lang kahigayon dihay trahedya nga ning abot.
Local disaster units send residents in areas where Tropical Storm Rai, to be named Odette once it enters the Philippine area of responsibility, is expected to tear through this week, are told to prepare for its impact. Araw po yun ng Miyerkules po. Itinatagubilin po ng destinado namin na malakas daw po yung bagyo na yun. Binabalita na po na matutumba talaga ang mga puno ng nyug sa lakas ng hangin. Kaya pagkatapos ng pagsamba, lumikas na kami kaagad doon. Wala naman kaming ibang maisipan na ligtas na lugar kundi ang kapilya po talaga. Buo ang tiwala namin na hindi kami pababayaan ng Diyos doon. Sa kasagsagan ng bagyo, nakasilip lang kami sa bintana. Puro na puti lahat ng paligid. Ang lakas ng hangin ay dinig na dinig talaga naming napakalakas. Pagkatapos ng bagyo, nakita namin yung mga bahay sa palibot ng kapilya. Tumba yun lahat. Yung kapilya na lang ang nakatayo. Nilinis muna namin yung buong kapilya, saka kami umuwi sa bahay namin. Nahihirapan na kaming kilatisin kung nasaan na yung bahay namin. Hanggang sa nakaabot kami sa bahay. Wasak talaga lahat ng gamit. Nawalan din po kami ng hanap buhay noon kasi naubos na yung mga supply na baboy eh. Kung hindi lang kami Iglesia ni Cristo, mawawalan talaga kami ng pag-asa eh. Pinikit na lang namin yung mga mata namin, Ama, ikaw na lang ang bahala kasi hindi na po namin kaya kung paano namin aayusin ang bahay namin. Pagpapuman sa bagyo, grabe jud, excited na mo nga musimba mi atong adlaw Sabado. Biyernes pala man giandam na namo ang among mga gamit kay nangabasa man among gi hanger lang. Nya excited kayo mi ngadto nga mag-alaga tumutupad sa among sa katungdanan para pasalamatan namo og daygon ang Dios. Pasalamat sa Dios nga buhi pa mi atong adlaw. Nakita gyud namo ang among balay nga aradyong gubaatanan. Nangita mig paagi aron mapuy-an na mo bisan usan na lang ka kwarto aron maaptan namo nang munit mi og mga nilupad nga sin para itaptap sa usan na kwarto para mahimong mapuy-an namo masugdan sa among mga gamit ug among makatugan. Human sa maong trahedya sa among nga among naagian atong nga panahon na lisod jud kaadyo ang among panginahanglanon tungod kay nawala man ang among panginabuhian pero wala gihapon minawad isa paglaot. Niabot ang panahon nga nakalikom pamigamay nga kwarta para itaguyod namo sa matag adlaw nga panginahanglanon. Hanggang sa makabuo po kami ng panibago pong negosyo, nakapag-ipon, nakapagpundar ng mga konti. Hanggang sa nakabalik kami muli sa pagkakatay ng baboy. Kahit yung bahay namin ay wasak,
pinapagamit po namin ng aming tahanan sa matag gawain diri nga pagabuhaton sa lokal po. Ang tabang sa Dios nga makahuman mi diri og nini nga bay bisan kinubrera. Hanggang sa umabot ang panahon din na pangalawa pong pagsubok sa buhay namin ni Karayan. Si Karayan po nagkasakit po sa kidney at atay. Kailangan po niyang mag-dialysis. Yung panganay ko po, na-diagnose po siya ng dengue at saka pneumonia. Ako din. Noon na-confine po kaming tatlo nagsabay-sabay. Pero sa kabila po ng lahat, iniyak ko na lang po gabi-gabi para bigyan pa po ako ng lakas. Magkaroon pa po naman bagong pag-asa. Yung perang kailangan namin kasi sunod-sunod po yung mga gamot ni Ryan. Hindi po kami nawalan ng financial kasi hindi po kami pinababayaan ng Diyos. Kahit may sakit po kami, wala po kaming tigil sa pagsamba. Tuloy pa rin po kami natupad ng amin po pumuli. Salamat na lang sa ating Panginoon Diyos dahil sa tulong at awa niya at gabay sa amin. Gumaling po kami sa karamdaman. Bisan tuman sa mga pagsuway nga ning-abot sa among pamilya, ilabi na sa Odette, sa panahon nga nagkasakit mi, wala gihapon ko nawadig paglaom. Sa mga gawain po na inilunsad ng pamamahala po ay mas lalo po kaming tumutulong ng buo naming pamilya. Ang pag-akay ko po sa aking pamilya ay hindi po ako humihinto sa pag-iimbita po. Ulit ko po silang pinapadalo po ng pamamahayag dito po sa bahay namin at sa bawat lugar na nilunsad po ang pamamahayag. Ang panganay ko po ay mga awit po siya sa katandaan. Ang pangalawa ko po ay mga awit din po sa katandaan. Yung pangatlo ko pong anak ay mga awit po sa PNK. Tapos yung isa, sumasamba po sa pagsambang kabataan. Ano man po ang mga suliranin at mga pagsubok na darating po sa aming buhay, mas lalo po pa pong pagtitibayin po ang aking pananalig sa lahat po ng magagawa niya sa amin.